Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po mga kapatid. Good morning po at good morning din po sa atin pong mga bisita, sa atin pong mga tagapanood sa ibaba at mamaya po sa mga manonood po sa atin pong YouTube channel. Bago po tayo magpatuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos sa umaga pong ito, inaanyahan ko po muli na tayong lahat ay manalangin. Aming dakilang Diyos, sa inyo ang lahat ng kapurihan, lahat ng kalwalatian, lahat ng pasasalamat sa umagang ito. Salamat at dinala niyo muli kami rito sa inyong bahay-sambahan, Panginoon, upang kami po, Panginoon, ay humarap sa inyong gawain at kami ay makapagpuri, kami po ay makaawit, kami po ay makapaghandog, Panginoong Diyos, para po sa inyo at magampanan namin, Panginoon, ang amin pong layunin na gawin ito sama-sama, Panginoon, bilang isang pamilya at bilang isang katawan. Kaya nga narito kami ngayon, Panginoon, ihanda niyo naman ang amin pong mga kalooban, ang aming puso at isipan para po sa pakikinig ng inyong mga salita at ang mensaheng inyong dadalhin sa amin sa oras na ito. Alisin niyo, Panginoon, ang anumang mga gumugulo sa amin pong isip at kalooban. Alisin niyo ang anumang mga maaaring makapag-distract sa amin, kahit mga bagay na nasa aming paligid, kahit nasa aming tabi. At patuloy, Panginoon, na makapag-focus kami sa inyo at sa inyong mga salita. At sa pagtatapos nawa ng amin pong gawain ay baunin namin ang mga aral na ito, ang mga salitang nagbibigay ng buhay at pagbabago sa aming buhay. At magamit namin ito ng wasto at nararapat para po sa mga pinili ninyong mga anak. At patuloy na malugod kayo, Panginoon, hindi lang sa mga ginagawa namin sa araw ng linggo, kundi sa ginagawa namin sa bawat araw ng amin pong buhay. Gabayan niyo po kami at nawa, Panginoon, sa lahat ng ito ay kayo lamang ang siyang luwalhatiin at papurihan. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon sa umaga pong ito. Nung nakaraang pong linggo, atin pong napakinggan ang isang napakagandang mensahe po, ukol po sa isang panawagan o apela ng Biblia para po sa mga manlalakbay. No? Ang mga mananampalataya, mga Kristiyano, ay dapat pong maunawaan at maintindihan ang kanilang tunay na kalalagayan, tunay na katangian bilang mga anak ng Diyos. No? Tayo po ay tinuturing o dapat nating tanggapin, no? Maisip na tayo po ay mga manlalakbay lamang na naglalakbay, pansamantalang bumibisita dito sa sanlibutang ito. Bilang mga taong para po sa Diyos at pagmamay-ari ng atin pong Diyos, no? Tayo ay bahagi ng kanyang kaharian. Sabi nga po ng mensahe, dapat tayong umiwas, dapat tayong tumanggi sa anumang mga bagay na hindi maka-Diyos at panatiliing marangal ang atin pong mga gawain at kaugalian sa lahat ng pagkakataon. No? Mamuhay tayo ng kung ano ang nakalulugod sa ating Diyos sa lahat ng oras. Ultimo, ito kasi ang magbibigay ng kapurihan at kalwalatian sa Kanya sa lahat ng atin pong ginagawa. Lagi nating sinasabi at naiisip na ang atin pong tunay na tahanan ay kasama ang ating Diyos. Kasama siya sa kalangitan. Kaya tumitingin po tayo hindi lamang sa mundo na kasalukuyan at hindi din po dapat tayo nagpapadala sa kung ano ang mga alok ng mundo sa pangkasalukuyan. At ito po ang magdadala sa atin sa atin pong mensahe ngayong umaga pong ito. Habang iniisip ko nga po yung pong punto o yung pong larawan po ng paglalakbay, ay dumating sa akin yung pong mismong nararanasan po ng marami, siguro sa mga nakalipas na ilang taon na rin po, how traveling and the access and the ability many have achieved over the past years. No? Marami po ngayon, dati po parang ang pag-travel po physically is very expensive, very exotic, parang hindi po yan kaya ng maraming tao. Pero ngayon ay para bang nagiging mas accessible na. No? Marami po ay nakakaikot na po ng sarili po nating bansa. Iba po sa atin ay nakakarating na rin po sa ibang mga dako ng mundo. No?
Pero kasama po ng pagta-travel na ito, ng accessibility na ito, ay dumating din sa puntong ito, no, yun pong customary na warning na marami sa atin ay nagbigay na sa iba o tayo din mismo ay nabibigyan kapag ka tayo po ay naglalakbay kung saan man, lalo na po sa ibang lugar. No? Mga babala, mga paalala, mga lugar na dapat pong iwasan, mga serbisyo na dapat pong bantayan, no? Mga lugar o mga produkto na higit na mahal kumpara sa dapat nitong mga presyo. At siguro ang pinakatanyag sa kanilang lahat, yung mga scam na dapat pong iwasan. No? Punta ka lang kahit sa mga kalapit, mga kapitbahay po nating bansa, yan po siguro actually ang unang-una mong maririnig pagka ikaw ay nag-research or nagtanong. Mag-ingat ka sa mga scammer. Mag-ingat ka sa, ang tawag po natin sa Tagalog, mas kilala sa salitang budol. Mag-ingat ka sa pambubudol na ganito. Ganitong gagawin nila, ganito ang alok nila, ganitong sasabihin nila, ganito ang kikilos nila, at iba pa. Dahil kahit gaano pang kaganda, kahit gaano pa pong ka-appealing ang isang lugar sa larawan ng kanyang brochure, nakakasigurado tayong lahat na there will always be unsavory elements in that place. Usually people, mga tao na may kakayahan at may gana na magsinungaling, mandaya at magnakaw kung bibigyan sila ng pagkakataon. Ngayon, nakikita niyo na po ba yung connection sa atin pong topic ngayong umaga? No? Tayong lahat ay manlalakbay, but we are a spiritual people living temporarily in this world. Kaya dapat po tayong maging maingat at mapagbantay sa napakaraming mga pandaraya, panlilinlang at mga kasinungalingang nakapaligid po sa atin pong lahat. Ang mga spiritual na deception, higit sa lahat, ang siyang mag-aalis ng atin pong focus sa Diyos, aagawin ang atin pong kagalakan na karapat-dapat naman pong pinagkakaloob ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Kapag ang mananampalataya ay nadaya, naloko, nadinlang, sila ay nagiging mahina, sila ay nagiging ineffective sa maraming area ng kanilang buhay. Ultimo, kung hindi ito umagapan, maaari silang maging panganib sa kanilang sarili mismo at panganib din po kahit sa mga kasamahan po nila. At hindi nakapagtataka na ang pandaraya ay isang pangunahing kasangkapan o kagamitan ng atin pong kaaway. Alam ng dyablo na mas madali po yung paraan ng pandaraya at panluloko sa mga mananampalataya kaysa harapin mo sila face to face. No? Hindi po niya yun madalas ginagawa na, lalo na po sa panahon po natin ngayon na busy. No? At siguro lalo pa ngayon, ano pa bang pinaka-busy sa buong taon kundi ang pagpasok po ng huling buwan bago magtapos ang taon po. At ang kaaway po natin ay sanay na po dito. Ang tagal na po niyang ginagawa nito. Marami na po siyang nalinlang, nalokot, nadaya, bago pa man po tayo isinilang pa. At hindi po dapat tayo hindi po dapat tayo maging kampante sa anumang pagkakataon. Mabuti na nga lamang na mismo ang Diyos pinagkaloob na sa atin ang kanyang salita. Nagbibigay gabay, nagbibigay ng buhay upang tayo po ay maging matagumpay sa labanan pong ito. No? Nasa atin na po ang kanyang salita na mapagkakatiwalaan. Mismo ang salita ng Diyos paulit-ulit sinasabi at tinuturo sa mga nagbabasa nito na wag po tayong magpadaya kanino man sa iba't ibang aspeto, sa iba't ibang punto at konteksto. No? Ang puntong ito ay nagsasabi sa atin na pwede po tayong lumaban, maaari tayong maging matibay sa kabila ng ataking ito, araw-araw o siguro nga oras-oras sa atin pong buhay. Kaya ang mensahe po natin, ang pamagat po ngayong araw na ito ay, be vigilant against spiritual deception. No? Mga kapatid, kahit po siguro sa ating mga panauhin, alalahanin po natin na ang katotohanan ng Diyos ay hindi po nagbabago.
Kahit anuman po ang pagbabago na nakikita po natin sa buhay na ito, sa sanlibutan pong ito. No? Ang kaalamang ito ay sapat na po para tayo ay manatiling matibay at matatag sa atin pong katayuan bilang mga mananampalataya upang atin pong maiwasan at malabanan ang mga balak ng kaaway laban po sa atin. Ilang mga bagay po sa atin pong mensahe. Una, the warning has been given. The warning has been given. No? Muli, maliwanag sa Biblia at sa kanyang maraming mga paalala ang patungkol sa pandaraya na umiiral sa buhay po ng tao. Marami mga karakter sa Bible. Mga kilala po natin sila. Mga pinag-aralan na rin po natin ang mga buhay po nila. Marami po sa kanila. Sa kabila ng gabay ng Diyos, sa kabila ng kanilang pag-iingat, marami sa kanila ay nadaya pa rin po sa iba't ibang pagkakataon, sa iba't ibang mga paraan. Kaya din ito na isulat, na ipahayag ay para po matuto po tayo at magbantay sa kanilang mga karanasan. No? Kung hindi po tayo mag-iingat, tayo man ay mahuhulog po sa patibong ng kaaway, sa patibong ng sanlibutan pong ito. No? Sa ilalim po nito, letter A, remember that deception always looks innocent. I mean, syempre po, built-in na po yun technically. No? It's in the definition by itself. No? Dahil nga po, that's what it does. It deceives. It shows itself, presents itself, no? Bilang isang bagay na kaakit-akit, na maganda, na mabuti, na masarap, at kung ano-ano pang mga positibong bagay, habang kinukubli, itinatago naman po nito ang totoo nitong katangian. No? Ang Biblia, binigyan na po ng emphasis yung mga taktika na ginagamit ng kaaway laban sa atin. No? Sa maagang panahon ng pagmiministeryo ng ating Panginoong Hesukristo, binigay na po niya ng maaga pa ang babalapong ito. Basahin po natin sa Mateo, Kabanatang 7:15. Sabi po, mag-ingat kayo sa mga hindi tunay na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. No, alam po natin to. Kahit sa sanlibutan, ginagamit po itong metaphor or image po na ito. No? They come to you, the wolves who come to you in sheep's clothing. No? Asong gubat pero nagdadamit tupa. Alam naman po natin na hindi po compatible or magkatulad talaga ang dalawa at walang ibang layunin ang asong gubat kundi kainin o patayin ang mga tupa given the chance. No? Dito, binanggit mismo, specifically ng atin pong Panginoon, mga huwad na mga propeta, mga hindi tunay na propeta. No? False prophets and teachers, no? Appear to us as innocent and friendly sheep. Kasi kung papasok po sila na nakapaskil agad yung kanilang intensyon, wala pong kikilala sa kanila, wala pong papansin sa kanila. Malayo pa, nakita mo na ang panganib at iiwas ka na. Wala po silang masisila kung ganoon. No? They fake the appearance of being one of us when in reality, they are not. Specifically, these false prophets and teachers' goal is to twist, baluktutin, at sirain at baguhin ang anyo ng ebanghelyo at mismo ng salita ng Diyos. No? At ang kanilang mga pamamaraan ay magaling po talaga. Magaling po talaga. No? Hindi mo mapapansin, hindi mo mahahalata, not unless you're looking out for it. No? Sasabihin nila na ang layunin nila ay gawin ang kalooban ng Diyos, ngunit ang aktwal nilang mga katuruan at mga kilos ang siyang maglalayo sa isang mananampalataya mismo sa Diyos at sa kanyang kawan. No? Hindi na nga nakapagtataka na ang mga lingkod ng kasamaan ay ganito ang gagawin dahil ganun man ang ginagawa ng kanilang Panginoon, ang kaaway, ang dyablo. No? Alam ni Satanas na ang mga Kristiyano ay sa liwanag dahil ang Diyos ay liwanag at siyang pinagmumulan ng lahat ng mabuti. Sabi po sa ilang mga talata sa unang Juan, Kabanata 1, Talatang 5, sabi, ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa kanya. Sabi naman po sa talatang 7,
Ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo ay nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Yun pong larawan again ng liwanag ay halatang halata at kapansin-pansin po sa salita po ng Diyos. No? Ang mga tunay na mananampalataya, iniibig ang liwanag, kinamumuhian ang kadiliman. So, anong ginawa ng kaaway? Sabi sa 2 Korinto, 11:14 hanggang 15, hindi ito dapat pagtakhan sapagkat si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya hindi katakataka na magkunwaring lingkod ng katwiran ang kanyang mga lingkod. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. No? Satan has already adapted a long time ago. No? Present yourself as darkness, again, people will reject you. Present yourself as the angel of light. No? Isang nagniningning na liwanag. Ngunit hindi siya tunay na liwanag, hindi ang liwanag niya hindi tunay na galing kay Kristo, galing sa Diyos. Ito'y pagkukunwari lamang. No? Kaya ito po ang pangunahing punto palagi sa pandaraya. All deceptions look appealing. Siguraduhin mo yon. Lahat po ng panlilinlang ay kaaya-aya. No? Kasi why would you make something? Bakit mo gagawin yung isang bagay na hindi kaaya-aya kung ang nais mo ay madaya ang iba? Hindi po ba? So yun po actually that's the problem itself. Yun yung problema. No? Kaya po siya nakakalito. Kaya po siya minsan nakakadala. No? Kasi mukha siyang mabuti. Mukha siyang maganda. But, letter B, deception is deadly. No? Ang bunga ng panlilinlang at pandaraya ay nakaayon po mismo kung anong konteksto ng pandarayang ito. No? Kung ikaw ay nalinlang sa ganda o anyo ng isang tao, ang talo o ang kasawian mo po ay sa iyong nararamdaman, sa iyong emosyon, at sa iyong mga expectation. No? Lagi po itong I think ito'y pangkaraniwang paalala na po, kahit po siguro sa sanlibutan, pangkaraniwan na po ito. No? Huwag kang magpadala sa ganda lamang ng itsura. No? Kasi isang aspeto lamang po, ang panlabas na anyo. No? So pag nagpaloko ka doon, kawawa ka po. No? Kung ikaw ay, take note, no? Lalo na po sa panahon po natin, ikaw ay nalinlang ng isang get-rich-quick na scam. No? Gusto mo bang yumaman? Gusto mo bang magkapera? Gusto mo bang madagdagan yung income mo at kung ano-ano pa? No? Kung ikaw nalinlang ng pandarayang ganito, you will suffer, ironically, the effects of losing your money or your savings. No? Ang dali lang pong makita Sasabihin nila, para kumita ng pera, kailangan mong magbigay ng pera sa kanila mismo. No? O pag ginawa mo na yon, ay wala na. Hindi mo na makikita ang iyong pera muli. No? But when a Christian is spiritually deceived, gaya ng akin pong nabanggit kanina sa introduction pa lamang po, matatagpuan nila ang kanilang sarili na nadaya sila mula doon sa mga biyaya at mga pangako ng Diyos na dapat naman talagang para sa kanila. No? Ang laging bumabalik sa akin pong alaala po sa puntong ito po ay yun pong mabigat na emphasis na binibigay po lalo na po ng bagong tipan sa sexual purity. No? Bakit po? Kasi paulit-ulit sa bagong tipan binabanggit po ang ang kasalanan ng sexual immorality. No? Kapansin-pansin na lagi siyang binabanggit. Lagi po siyang name-mention lalo na po sa basically sa mga liham po ni Apostol Pablo. Siguro nga dahil po sa context ng ang halos lahat ng kanyang kinakaharap ay mga hintil talaga. No? Mga hintil na iba po talaga ang kultura, iba po talaga ang paniniwala, iba po talaga ang buhay at pinanggalingan kumpara sa mga Hudyo na sabihin na po natin respectively
ay mas maingat po sa mga bagay na ito. No? Hindi naman po sila perpekto, pero mas aware sila sa usapin ng purity kumpara sa mga hintil nung time ng New Testament po, nung time po ng Biblia. No? Paulit-ulit binabanggit ang sexual immorality because of the great importance God has placed on it. Mahalaga ito dahil tayo ay ginawa sa wangis po ng atin pong Diyos. No? God places importance on purity, sexuality, and in turn on family. Kasi hindi mo naman po maaalis yung basic unit ng society, yung pamilya. Sinasabi ng aklat ng mga awit na ang mga anak ay biyaya, kaloob, galing po sa Diyos. Habang sinasabi naman po ng aklat ng kawikaan na ang isang mabuting asawa, ay isang malaking pagpapala sa kanyang asawang lalaki. Family was designed by God. Family is from God. Relationship is from God. Sexuality is a gift of God. Diba? Lahat po ng to galing po sa Diyos Pero lahat din po ng ito ay may tamang paraan, may tamang proseso at tamang paggamit po sa kung ano ang dinisenyo ng atin pong Panginoon. Lumabas ka doon sa mga boundary na sinet ng Diyos at malalaman mo katulad ng nakita na po natin, maaaring iba po sa atin ay naranasan na rin po, na ang blessing, na nararapat na blessing ay nagiging, sumpa. Diba? Akala ko ba galing sa Diyos to? Hindi mo naman sinunod yung Diyos sa panukala niya sa kanyang utos sa kanyang layunin sa relasyon, sa sexualidad at sa pamilya at sa lahat ng ito. Go beyond and you find your purity is ruined. Your family is ruined. Your testimony is ruined. You are ruined. Ibig bang sabihin nun, masama ang pamilya? Masama ang relasyong sexual? Masama ang pagkakaroon ng asawa? Masama ang pagkakaroon ng anak? Hindi po. Hindi mo hinarap ito ng wasto. Hindi mo ito ginawa sa nararapat na paraan. Diba? And literally, we see right in front of us, what should have been a blessing instead becomes a curse. Bakit ganun? Bakit yung ibang pamilya okay naman? Bakit sila nagsasama sila? Wala naman, parang may mga problema yan, pero alam mo yun, parang okay naman sila kabuuan. The problem is not with the family itself or the design of the family, but with the deception that we choose to believe in. Diba? Kasi yan yan ang sasabihin ng ideya ng sanlibutan yung prinsipyo ng sanlibutan. Kasal, papel lang naman yun Ganong karaming libong beses ko nang narinig yun, simula nung tumanda po ako. Diba? Pagsasama, pwede mo naman gawin yan kahit kailan, kahit sino, kahit ano. Ito ang pinupush ng mundo. Araw-araw. Kahit sa pamamagitan ng mga palabas, mga pelikula, mga teleserye, media, at kung ano-ano pa. Diba? The Bible warns us again and again. And this, again, take note mga kapatid, lahat ng sinabi ko just pertains to one context. Lahat ng binanggit kong sumpa at kasawian ay nakasentro lamang sa isang topic ng sexual purity. Doon lang siya. Ang dami pa pong ibang aspeto ng buhay. Ang dami pa pong ibang aspeto ng atin pong mga gawain, ng atin pong pagkatao dito sa mundong ito. Ang dami pong kasiraan darating kung ikaw ay magpapaninlang. Gaya ng atin pong nabasa kanina, sabi po sa Colossus, Kabanata 2, talatang 8, mag-iingat kayo upang hindi kayo mabihag nino man sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuroan na hindi kay Kristo nagmula, kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga alituntunin ng mundong ito. No? Maraming sinasabi ang sanlibutan patungkol sa buhay, sa kaalaman, kahit sa relihiyon at espiritualidad, patungkol sa paniniwala. Magaling ang mundo No? At kung hindi ka mag-iingat,
no? Baka katagalan, yung mali ay nagtutunog tama na sa pandinig mo. Ganon naman kasi lagi siya nagsisimula eh. Alam kong taliwas to sa aral, pero hindi nga, pakinggan nga nating mabuti. Baka may punto eh. Walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula. Pag hindi kay Kristo nagmula, ekis po agad yon. Rejection agad po yon. Wala pong mahabang usapin, wala pong mahabang deliberasyon. Hindi ko na po kailangan pag-isipan pa yan. Kasi hindi po siya galing kay Kristo. Ang dulo niyan ay kapahamakan. No? Alam na natin ang katotohanan. Sabi po sa Efeso, Kabanata 5, 3 hanggang 7. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip magpasalamat kayo sa Diyos. Alam na ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay o sakim, sapagkat ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Kaya't huwag na kayong makikisama sa kanila. No? Gagawin ng kaaway ang lahat para matupad niya ang kanyang layunin. At ano nga ba ang kanyang layunin? Aklat ng Juan, Kabanatang 10, talatang 10, unang bahagi. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Walang ibang dulo ang kanyang mga kagustuhan. Wala pang ibang resulta o bunga ito. Ito ang laging kahihinatnan ng mga panlilinlang at pagsisinungaling na ginagawa po niya. Pero salamat, letter C, because deception can be resisted. Dumating ang Diyos upang matapos na. No? Matapos na ang walang hantong na, walang pagpipigil na pagkapanalo ng kaaway sa mundo po nating ito. No? Nang dumating si Jesus, ano ang karugtong nung talatang ating binasa? Sabi po, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Mismo ang Panginoon sinasabi that we can overcome deception. Sabi po sa Matthew 24 verse 4, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw nino man. Pwede naman po pala. Kaya naman po pala na mag-ingat. At ang sabi naman din po sa Santiago, Kabanatang 4, talatang 7, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan kayo nito. Hindi tayo kailangan maging palunan. Hindi tayo dapat maging submissive na lang. Hayaan mo na, ganyan talagang buhay. Bayaan mo na, ganito talaga sa mundo. Hindi po. Resist the devil, ang sabi po ni James. Hindi po nga lamang sapat na tumanggi ang isang mananampalataya sa kaaway, kasi dapat mong pansining mabuti yung unang bahagi na kanyang sinabi. To be able to resist the devil in the first place, you have to submit to God. Pasakop kayo sa Diyos. We cannot resist the devil on our own ability, our own power. Hindi po natin kaya. Nalalabanan po natin ang mga balak ng mga kaaway dahil tayo ay nagpapasakop sa Diyos. Tayo ay nananatili sa Diyos sa kanyang katuruan, sa kanyang katotohanan, sa kanyang mga salita. We only resist the devil by the power of God. Nasa atin ang banal na spirito, sa bawat isang mananampalataya na tinatawag na anak ng Diyos. Hindi natin nilalabanan ang pandaraya ng kaaway ng sariling kadayaan, kundi nilalabanan natin ito tanging sa pamamagitan lamang ng katotohanan ng Diyos
ng kanyang ebanghelyo na ibinigay na. Tapos na po ito. No? Not by our own will, by our own power, but only by relying upon the Lord. No? Kaya nga, hindi po ba, hindi naman po siguro nakakagulat o nakapagtataka, no? Na marami sa kanila na mga madadali pong nadadaya, madali pong nalilinlang, mga madadali pong naliligaw ay yung mga taong madalang mo lang din makita sa gawain. May connection siguro, no? No? Walang aral, wala pong salita ng Diyos eh, walang feeding, wala pong edification, wala pong building up. No? Anong paghuhugutan mo para labanan ang napakatinding atake ng kaaway at ng sanlibutan? No? Mga taong nagsasabi na wala daw silang panahon para manalangin, wala daw panahon para mag-aral ng Biblia, walang panahon para po makipag-fellowship sa mga kapwa nila mananampalataya. Well, alam na ng kaaway sinong mga tatargetin niya. 'Di ba? Sabi nga kahit po sa 'di ba? Kahit po sa kalikasan, 'di ba? Pagka po yung mga prey ay magkakasama, kahit na prey sila, kahit na sila ang madalas na hinahunting ng predator, nagdadalawang isip po yung predator kasi ang dami nila eh. No? Isa lang yung kakain, isa lang yung sisila, ang dami nung kalaban po niya. So anong gagawin? Hihintayin niya. Maghihintay siya, hihintayin niyang may mapahiwalay, may maligaw, may maiwan, may mahuli. Yun yung tatargetin niya. The weakest link lagi ang kanyang atakihin. No? Not to say na hindi po siya umaatake sa kanino man, pero mas madali po. Alam na po niya kung sino unang-una niyang tatargetin. No? Spiritual deception, dapat po natin itong seryosohin. No? Mapanganib ito sa lahat ng aspeto ng atin pong buhay at nakakaapekto ito sa atin sa kasalukuyan, sa buhay natin ngayon at sa kahabaan din po ng atin pong paglilingkod sa Diyos. No? It has temporary consequences but mostly also it also has permanent consequences din. Mga bagay na hindi mo na po mababalikan, mga bagay na hindi mo na po mabubura. Kahit naman mapatawad ka, ang kapatawaran po ng Diyos ay sagana, pero consequences stay. No? Because kung anong iyong inihasik, yun po ang iyong aanihin. No? So yun po Sumunod po dito, number 2, how deception comes. Paano po ba dumarating ang spiritual deception? No? Saan man po tayo tumingin, nandun po kasi ang kasalanan. Kung hindi man kasalanan, yung pong napakatinding epekto, no, o influence po nito. Saan ka man po pumunta, meron pong tukso, meron pong temptation. Kaya't yun po ang dapat po nating pakaingatan. No? Sa atin pong pagtingin, pagtanaw ng mabuti, kung ano ang mabuti, kung ano ang masama, hindi naman po tayo iniwang mag-isa ng atin pong Panginoon. Binigay sa atin ang banal na Espiritu upang tulungan po tayo. Ang paalala po ay nakasulat sa Aklat ng Roma 12, talatang 2, sabi po niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Napakahalaga po, lalong-lalo na po yung huling bahagi. No? Upang maunawaan ninyo, kaya may pagbabago ng isip. Hindi lang para mabago ang isip sa walang dahilan, kundi para maunawaan po natin ang tunay na kalooban ng Diyos. Yung mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban po niya. No? Ito po ang atin pong layunin. Bakit tayo nag-aaral? Bakit po tayo nagbabasa ng kanyang salita? Bakit po tayo sumusunod sa kanyang kalooban? Bakit dapat mabago ang atin pong kaisipan? No? Alamin po natin dapat saan po nagmumula the primary sources of deception in the world, no, or in our life. At meron pong tatlong main na bahagi po, hindi ko na po ito sinulat kasi very obvious naman po ito, no? Una, ang sanlibutan. Tinutukoy po natin hindi lang yung physical na mundo, yung pinaka-physical na mundo lamang, kundi yung kabuuan po ng influence po ng sanlibutan pong ito.
yung kultura, yung sistema, yung kaisipan. No? Pag sinabi po nating sanlibutan, by itself, yun po madalas ang atin pong tinutukoy. Yung corrupt at masamang sistema ng mundo po nating kasalukuyan. Ano ang kanyang mga values? Again, nabanggit ko na po kanina yung issue patungkol sa sexual purity or sexual immorality. Makita mo kung ano ang ibinibida ng mundo patungkol po dito. Kung ano ang kanyang pinagtatanggol at pinoprotektahan mga bagay na taliwas sa salita ng Diyos. And again, that's just one example. No? Kasama na po dito ang kasakiman, ang pagnanasa sa mga yaman na pisikal. Kasama na po dito ang mga kaisipan, mga filosofiya, mga ideolohiya, no? At ang mga binibigyan ng prioridad ng mundo po nating ito. No? Sa mundo, ang masama ay maaaring maging mabuti. No? Ang tao ay sinusukat sa kanyang material na kakayahan. No? At ang sarili ang siyang pinakamahalaga higit sa lahat. Ngayon, bakit ito dapat ating bantayan? Kasi lahat tayo pinanganak sa sistema pong ito. Lahat tayo dito po nanggaling, dito po tayo nananatili hanggang sa kasalukuyan. Tayo ay tinubos na po ng Diyos, dinala na po sa kanyang kaharian, pero gaya nga ng kabuuan ng mensahe last week, no? Tayo ay naglalakbay patungo sa atin pong tahanan, ang tahanan po natin kasama ang Diyos. Pero hanggat wala pa po tayo doon, tayo po ay mga manlalakbay na sa isang mapanganib na lugar. No? We are on a journey. No? And the world, no, is a very, very hostile place. No? So yun yung una. Karugtong po dito ay yung laman. Technically, lahat naman po to nasa loob ng mundo po, no? Pero dinidivide lang po natin para mas mabilis po nating maunawaan. Yung laman ay yung atin pong sarili. Kung ang mundo ay nakatingin sa mas malawak na paraan, ang laman, ang tinitignan po nito ay yung nakapaloob naman po sa atin pong sariling kagustuhan at kaisipan. Ito naman po yung atin pong katangian, our nature. No? Ang pandaraya ay nanggagaling din mismo sa ating mga sarili. Ang ating mga pagnanasa, ang mga kagustuhan ng laman, at ang lahat ng nakapaloob po dito. No? Hindi po porket may pagnanasa ay nagiging, ibig pong sabihin ay masama po ito agad. Ngunit kung hindi po babantayan ng mga pagnanasa, maaari itong mauwi sa kasamaan. No? Ngayon, tayo ay mga tinubos na ng Diyos, niligtas na ng Diyos, binigyan ng bagong espiritu, bagong katauhan, at sinasabi po ng kanyang salita, tayo na po, may kakayahan na po tayong pumili. Susunod ba tayo sa espiritu o sa laman? At sinabi na po ng salita kung saan hahantong ang bawat isa. Dapat nating sundin ang espiritu. At panghuli, ito po yung sinatawag nating external influence, yun po yung kaaway. Ang Satanas, ang Diablo, si Satanas, ang kanyang tanging layunin ay labanan ang Diyos, labanan ang lahat ng para sa Diyos, labanan ang lahat ng nasa Diyos. No? Nung tayo mga hindi pamananampalataya, nasa ilalim po tayo ng kanyang kapangyarihan. No? Nothing was out of place. No? Matiwasay ang lahat kasi tayo'y alipin po tayo. Alipin po tayo ng kasalanan at kasamaan. Nung nabago ang atin pong kalagayan, tayo po'y naituwid, naipanumbalik sa presensya ng Diyos, tayo ngayon ay naging kaaway na niya. No? Kaaway natin siya, kaaway niya tayo. No? Kaibigan natin ang Diyos, kaaway siya ng Diyos, kaaway natin siya. No? At patuloy na hinahangad ng kaaway na sirain. Sirain ang atin pong buhay, sirain ang atin pong patotoo, sirain ang atin pong relasyon sa atin pong Panginoon. Meron siyang kapangyarihan, pero ito'y nalilimitahan dahil nandyan po ang atin pong Panginoon. But even limited, His power is nothing to joke about. No? Siya po ay mapanganib, siya po ay kaya pong pumuksa at pumatay. Sabi po ni Apostol Pedro, para po siyang leon. No? And that's no joke. Hindi po yun biro, hindi po yun mababaw na bagay po. Ano? At nai-impluwensyahan po tayo ng kaaway sa maraming iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng ating mga pagnanasa ng laman, sa pamamagitan mismo ng sanlibutang ito. No?
Sinabi ni Apostol Juan sa isang paraan din po, ito naman po ang kanyang binigay sa unang Juan Kabanata 2, 15 hanggang 17. Sabi niya, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinaumalingan nito, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. No? So, binigay ni Apostol Juan, ibang uri din ng kategorya, at yun po yung bibigay po natin, the three categories John has given. Letter A, through the lust of the flesh. No? Anumang mga pagnanasa ng ating laman. Again, nabanggit ko po kanina, hindi po automatic may pagnanasa ang isang tao, masama ito agad. May pagnanasa tayong kumain. Pag hindi po tayo kumain, tayo po yung manghihina, tayo po yung magkakasakit, ultimo pwede po tayong mamatay. May pagnanasa pong magpahinga. Ganon din po, kung hindi ka po magpapahinga, hindi ka po matutulog, pwede ka pong manghina, pwede ka pong magkasakit, pwede ka pong mamatay. Masama po bang magnasa ng kumain at matulog o magpahinga? Hindi po. Pero pag wala na po sa hulog yung pagnanasa, pag binigay mo ang sarili mo sa mga kahiligan ng mga pagnanasang ito, doon ka po mapapahamak. Then the desires can become a tool of evil. Ang pagnanasang kumain ay magiging katakawan, gluttony. Ang pagnanasang magpahinga ay maaaring maging forma ng katamaran o ng ng kawalan ng gana sa lahat ng bagay, sloth, no? Desires, not all desires by themselves are automatically evil. Binanggit natin kanina sa sexual purity, ang pagnanasa sa relasyon ay disenyo po ng Diyos. Pero sabi ko nga, kung lalabas ka sa boundary na sinet ng Diyos, dun po siya nagiging masama. Problema, sinasabi ng mundo, tinuturo ng mundo sa kanyang mga aral at mga prinsipyo, hindi, gawin mo yung gusto mo. Buhay mo yan, huwag kang magpapigil kahit kanino. No? Bakit mo pipigilan ng sarili mo? Ang ikli-ikli na nga lang ng buhay mo, papapigil ka pa sa mga salitang nakasulat sa papel? Yan po ang kaisipan ng sanlibutan. No? Very ungodly, very irreverent. Pero yan po ang ginagawa. Yan po ang atin pong kinakaharap. No? The desires of the flesh. No? Pwede po yang makontrol, pwede po yang pigilan, pwede po yang i-manage. Kasi nandyan naman po lagi yung mga pagnanasa. No? Pero hindi ikaw ang kinokontrol nila, ikaw dapat ang kumokontrol sa kanila sa tulong ng Diyos. Sabi po sa unang Korinto, Kabanata 6, 12, may magsasabi, malaya akong makagagawa ng kahit ano. Ngunit ang sagot ko naman ay hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Maaari ko ring sabihin, maaari akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. Ganun po dapat ang atin pong maging pananaw. Yan po ang sinasabi ng mundo, gawin mo kahit anong gusto mo. Pero sasabihin mo, hindi pwedeng ganun eh. Kasiraan po yun, kasi hindi naman lahat ng bagay ay pawang mabuti at kaya-aya naman talaga. Just because you can do something doesn't mean you should do it. No? Yun po yung una. Letter B, through the lust of the eyes, the desires of the eyes, or specifically, covetousness. No? At ito po'y lalong-lalo na sa panahon po natin ay napakatindi na po ng effect po talaga, napakatindi na po ng pagtawag po nito sa buhay ng tao. Look around you and see, makita mo ang mundo nabubuo at nasusukat sa lahat ng mga material na bagay. No? Sinusukat ang lahat sa kanilang tinatanggap na sahod sa kanilang mga pagmamay-ari. Hindi sapat ang sapat. Lagi pong kulang, lagi pong kapos. Lagi mo dapat hangarin ang higit pa. No? Sasabihin ng mundo, hindi kompleto ang buhay mo kung wala kang ganito, ganyan, ganon, ganito. Hindi ka magiging masaya kung wala kang ganito, ganyan, ganon. Ano pa man ang mga bagay na ito. Ito ang babala ni Jesus sa Lucas, Kabanata 12, talatang 15.
At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. No? Ito po, yung lust of the flesh, mas siya parang sa mababaw po, parang mas madali po siyang pigilan. Pero yung lust of the eyes, ang bilis po niyan no? At hindi nga po napagtataka kahit sa siyensya, napakabilis po ng liwanag, no? Mas mabilis ang liwanag kaysa sa tunog kahit sa siyensya. Unang-una, pag nakita ng mata mo kahit sa malayo pa, kahit napakaliit po niyan, pag na-detect ng mata mo po yan, nando na po yun agad. Kaya napakadelikado po ng desires or mga lust ng atin pong mga mata. Ang pinakadulo po nito, kulminasyon kung tutuusin ng lahat ng ibang uri ng kasamaan at kasalanan, letter C, is the pride of life. No? Bakit nga po ba may mga desires ang flesh? Bakit nga po ba may mga desires ang atin pong eyes? Because at the end of the day, tayo po ay nabubuhay, kumikilos sa ilalim ng pamamahala ng mundong ito, no? Sa value system na iniatas ng mundo sa atin. Gusto nating magkaroon kasi yun ang sinasabi ng mundo na maganda. Gusto nating yumaman kasi yun yung sinasabi ng mundo na masarap na buhay. Huh? The pride of life is that desire to impress, to be noticed, to be admired. No? Kilalanin ka, itaas ka, matanyag ka, at pansinin ang iyong mga ginawa. Parang napakababaw pero napakatindi po ng pagnanasa pong ito. At kung tutuusin siya po, ang pinakamatindi sa tatlo. The pride of life. Because pride is what specifically keeps you away from God. Ang pride ng isang tao ang siyang pinakahuling dahilan kung bakit hindi siya makapanumbalik o makalapit sa Diyos. Ang pride ang pipigil sa iyo na bumalik sa Kanya. Pride ang pipigil sa iyo na magsisi. Pride ang pipigil sa iyo na humingi ng kapatawaran. Bakit ako hingi ng tawad? Pride po yan. Bakit ako unang makikipag-usap? Wala naman akong ginawang mali. O kung sino mang ibang tao nasa posisyon ko, yun din naman ang kanyang gagawin. Pride po yun. No? Pride ang dahilan kung bakit yung mga Pariseo sa hinaba-haba ng kanilang pakikipagtalastasan kay Jesus ay hindi nila nakilala kung sino talaga si Jesus. Hindi nila matanggap Hindi matanggap ng kanilang diwa, ng kanilang kalooban kung sino si Jesus at ano yung kanyang nire-represent na mensahe. Pride. No? Pride ang dahilan bakit ayaw magsisi ng isang tao. No? Pride ang dahilan kung bakit naiisip ng iba na makakatakas sila kahit gumawa sila ng kasalanan. Pride po yun. No? Sabi naman po ng kilalang talata sa Kawikaan 16:18, ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. No? Hindi nakapagtataka ang mga salitang ginamit ni Apostol Juan dito sa ating pong binasa sa unang Juan ay mismong para pong larawan sa kung ano po ang nangyari sa unang dako ng kasalanan sa daigdig po na ito. At kung tutuusin, ganun din po yung pagkakasunod-sunod ng pagkakabanggit. Ano pong sabi sa Genesis chapter 3 verse 6? Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae, mata. At sa palagay niya ay masarap ang bunga nito, laman. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong. Pride. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Hindi po yun aksidente, hindi po yun nagkataon lang. No? Because again, even here in the garden, even here in paradise, sin started because of deception. Panlilinlang at pandaraya din ang ginamit. Una pa lang. No? Kahit hindi nakapagtataka hanggang ngayon, hanggang sa kasalukuyan, yan pa rin po ang atin pong struggle.
Na? Isang simpleng kasinungalingan, simpleng pagsuway with a lifetime of consequences and regret. No? So tuloy po tayo sa uling bahagi. Number 3, dealing with spiritual deception. No? Ang mga layunin, balak, mga patibong ng kasamaan at ng kaaway ay hindi po mga bagay na kaya nating labanan sa sarili nating talino at lakas o kakayahan. Marami na sa atin ang sumubok sa dati nating buhay, hindi po yun tumatagal. Mas lalo lamang po tayong lumulubog sa kumunoy ng kasalanan. Salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng panibagong buhay. Isang buhay na malaya na po sa pagkaalipin sa kasalanan. Isang buhay na maaari na pong maging kalugod-lugod at karapat-dapat para sa Diyos. No? Hindi man po tayo immune sa mga balak ng kaaway, pinibigyan po tayo ng Diyos ng lakas at kakayahan para po mapagtagumpayan natin ang mga ito. Ngayon, paano po natin ito lalabanan? Ilang mga bagay din po. Letter A, be deeply rooted in God's Word. Kapag inaalala natin na ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo, dumarating sa atin pong isip ang panahon kung saan mismo ang kaaway, si Satanas, ay umopensa talaga sa atin pong Panginoon. No? Sabi po sa Lucas Kabanata 4, 1 hanggang 2, mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang, sa loob ng 40 araw, at doon siya'y tinukso ng dyablo. Hindi siya kumain ng anuman sa buong panahong iyon, kaya't siya'y nagutom. No? Matapos ang isang kagilagilalas at tremendous and amazing event of Jesus' baptism, matapos bautismohan ang ating Panginoong Hesukristo, kung saan nagpahayag ang Diyos sa 3 persons. No? Nagsalita ang Ama, bumaba ang Espiritu na parang ibon habang nandun binabautismohan o kakabautismo lamang sa atin pong Panginoong Hesukristo. No? Matapos nun, dumating yung atake. Doon dumating, sumama na yung kaaway kay Jesus nang si Jesus ay pumunta sa ilang. Dapat pong alalahanin ng mga mananampalataya, bigyan po tayo ng karunungan po, na malaman na ang kaaway, madali po or common sense pong sabihin, aatake yung kaaway sa pinakamababa mong punto. That's common sense, that's obvious. Parang aatake ang kaaway kapag mahina ka. That's obvious nga po yun, Pero huwag kayong malinlang, baka akala nyo dun lang siya umaatake. Baka isipin ng marami na, ay, pagka mahina ka lang, doon lang siya atake. No, si Satanas, wala po siyang pake. Doesn't matter to him. Aatakihin ka niya usually kahit nasa tuktok ka. While you're standing victorious on top of a mountain, kahit man doon, aatakihin ka niya. The point is, umaatake ang kaaway sa kahit anumang dako ng atin pong buhay. And ironically, kung minsan, right after the biggest victories, doon po tayo nagiging kampante. Complacent. Kasi kakatapos lang ng isang matinding pagtatagumpay sa buhay po natin. So, hindi natin maisip na, ay, dito ako papabagsakin sa oras na to, sa puntong ito na nagwagi ako. But yes, yun man ay nangyari. Yun ang technically nangyari kay Jesus Christ. No? The enemy makes use of every opportunity. No? Hindi lamang po kapag mga specific na pagkakataon, kundi sa lahat ng oras. Ngayon, yun man ay totoo. Sabi ko nga po, obvious po yun. Kung kailan sa pinakamahina na napunto si Jesus, physically, when he was at his weakest, doon po nangyari yung kulminasyon ng tukso. No? Kasi ang punto po, hindi po nangyari yung tukso matapos yung 40 araw. No, ang pagkakabasa po natin, sa loob mismo ng 40 days na yun, tinutokso na po siya. And then yung binabasa nating 3 tukso, at babasahin po natin matapos po nito, yun po yung nangyari sa pagtatapos nung fasting ni Jesus sa wilderness. So ano po yung sumunod? Verse 3 to 13, sabi po, sinabi sa kanya ng dyablo, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang batong ito. Ngunit sinagot ito ni Jesus, nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay. Dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na lugar at sa
saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa buong daigdig. Sinabi ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang pamamahala sa lahat ng kahariang ito at ang kadakilaan nito. Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang naisin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging sa iyo na ang lahat ng ito. Sumugot si Jesus, nasusulat ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo sa Jerusalem at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Dahil nasusulat, sa kanyang mga anghel ikay itatagubilin, sila'y uutusan upang ikaw ay ingatan. At sa kanilang mga kamay ikay aalalayan ng sa mga bato paamoy hindi masasaktan. Subalit sinigot siya ni Jesus, nasusulat, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos tuksoin si Jesus sa lahat ng paraan, umalis na ang dyablo at naghintay ng ibang pagkakataon. No? Sa bawat tukso na ibinigay ng dyablo, kinontra ito ni Jesus sa pamamagitan ng salita ng Diyos, specifically mga talatang galing po sa aklat ng Deuteronomio. No? Sa pamamagitan nito, pinapahayag ni Jesus ang pagiging sentro ng salita ng Diyos sa paglaban natin sa kaaway, paglaban natin sa tukso, pati paglalaban natin sa anumang pandaraya. No? Para magamit natin ang salita ng Diyos, kung paano ito nagamit ni Jesus, kailangan itong nasa ating memorya. No? Dahil hindi naman po sa bawat pagkakataon ay mabubuksan natin ang Biblia at ang kaakibat na study Bible or concordance at kung ano pa. Lalo na kapag nandun na po tayo sa sitwasyon ng matinding tukso. No? Pero ilalagay ng Diyos, ilalagay ng banal na Espiritu sa atin pong kalooban ang mga nararapat na mga salita niya para po labanan ang kaaway. Pero tandaan, gaya ng nakita din po natin sa atin pong binasa, ginagamit mismo ng kaaway ang salita ng Diyos para po manlinlang at mandaya din naman. Going back a few verses, I think verse 10, no? Dahil nasusulat, that's Satan speaking. Satan using the Word of God against Jesus for His benefit, for the temptation of Christ. No? Nasusulat, di ba? Hindi hahayaan ng Diyos na masaktan ka. Basically, yun yung sinasabi po niya. No? At ano nga po ba ang nangyari? Again, kung babalikan natin ang eksena sa paraiso, ano pong sabi? Genesis chapter 3 verse 1. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw tinanong ito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? No? Totoo ba? When in fact, pag-aralan po natin to a few weeks, nung tinapik po ito ng ating senior pastor ng Wednesday po, kahit yung kanyang tanong ay mali. Kasi it assumes an error. Mali agad yung kanyang pagtatanong kasi hindi naman talaga yun yung sinabi ng Diyos. No? Sabi ng Diyos, ano po yung sabi niya? Alam niyo dapat po ito, pwede kayong kumain sa kahit anong puno, anumang bunga, puwera lang doon sa isa. Pero ang offer ng dyablo, no? Totoo bang bawal kang kumain? No. So many Christians have become a casualty. Hindi dahil sa alok ng mga katuruan sa labas, sa sanlibutan. Pero mismo dahil sa mga maling kaisipan, mga maling interpretasyon at mga doktrina galing mismo sa atin. Ilang mga halimbawa, prosperity gospel. That did not come from the outside, it came from within. Mga maling interpretasyon ng mga taong galit sa parusa, galit sa kahirapan, kaya ang focus nila ay yung kasaganaan at yaman at buhay. No? Huwag nating pag-usapan ng parusa, huwag nating pag-usapan ng impyerno. No? Prosperity gospel. The word of faith. No? Mag-ingat kayo, baka pati kayo nahulog na po dyan. Lumang maling aral na po ito. No? Ito yung aral na nagsasabi na literal ang salita daw po natin ay may kapangyarihan. Literal po, sa pinaka-literal. So, wag mo daw sasabihin ng mga bagay na ayaw mong mangyari at kung may gusto kang mangyari
Sabihin mo lang ng paulit-ulit. Kasi may kapangyarihan yung salita eh. So, alam mo yon, kung may sakit ka, sabihin mo, hindi, magaling na ako, magaling na ako. Ano yung sinabi ni Jesus? Ano yung sabi niya sa Matthew, sa prayer? Huwag niyong isipin na madadala ninyo ang Panginoon sa dami ng inyong sinasabi. Sinabi ba niya yun? Di ba sinabi niya yun? Word of faith. No? Cheap grace. No? Hindi, ligtas ka na eh. Pwede mo nang gawin kahit ano. Cheap grace. Yun po yan. Universalism, lahat naman ng tao maliligtas eh. Hindi, namatay si Kristo para sa lahat. So lahat ng tao automatic ligtas na. Pananampalataya, hindi yan kailangan lahat ligtas na. For God so loved the world, ika nga. Universalism po ang tawag po doon. Narinig niyo na oneness or Unitarianism. No? Ang Diyos ay hindi po tatlong distinct na persons, kundi ay iisa lang. Ang Ama ay pareha sa Anak, ang Anak ay Espiritu pa, iisa lang sila. At marami pa pong iba. Ilan lang po yan, yung mga pinaka-popular, mga pinaka-obvious na po, or mga pinakakilala na po sa puntong ito. No? All of these erroneous teachings came about from mishandling the truth of God's Word. No? Kapag tayo ay pumunta sa salita ng Diyos, kinukuha natin magmula sa salita ng Diyos ang kanyang ibig sabihin. Hindi tayo ang naglalagay ng gusto nating ibig sabihin sa Kanya. We draw out meaning from the Word. We don't put in our own desires and biases. No? Tinitignan po natin yung objective na truth ng atin pong Diyos kaysa yung subjective na gusto nating nararamdaman lamang. Kailangan mag-ugat ang salita ng Diyos sa ating puso't kalooban. Sabi po sa Colosas, Kabanata 3:16, ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. No? Yun po ang pangunahin. Be deeply rooted in God's Word. Sumunod po, continually develop godly discernment. No? Ang salitang discernment tumutukoy sa isang kakayahan po na kilalanin, magkaroon ng tamang pananaw at desisyon. Used in a biblical sense, ito ay ang pagkilala sa kung ano ang katotohanan at kamalian or kasinungalingan, kung ano ang mabuti at kung ano ang talagang masama. No? Sabi po sa paalala ni Apostol Juan, 1 John chapter 4 verse 1, mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila, sapagat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. No? We must be able to judge between what is from the Lord and what is not. No? Madali pong sabihin, parang ang simple-simple lang, ano yung galing sa Diyos, ano yung hindi. Pero ang buong topic nga po natin kasi ay deception. Deception na sinisira yung flow ng usaping ito kasi nga madali lang pong kilatisin ang lahat ng bagay kung ang anyo niya ay kung ano talaga siya. Yung masama, mukha siyang masama. Yung mabuti, mukhang mabuti. Hindi ganun eh. Binabago nga kasi ang anyo. Binabago ito ng mundo. Binabago ito ng dyablo. No? Isa pang paboritong gawin ng kaaway ng sanlibutan. Again, as a deception, hindi po niya ibebenta yung kasinungalingan ng purong kasinungalingan lang. Madali pong madetect po yun eh. Ano po ang pinakamadaling gawin? Haluan mo ng konting totoo. Lalagyan mo ng konting katotohanan, alam mo yon, para mong inaasinan. No? Lagyan mo ng konting katotohanan, yung buong kasinungalingan. Kasinungalingan pa rin po siya. Pero meron na pong mga elemento ng katotohanan kaya mas nagiging credible siya. Mas nagiging kapani-paniwala po siya at yun yung dahilan bakit kailangan natin ng discernment. Kailangan mong subukin talaga, kailangan mong aralin po talaga, kailangan mong unawain po talaga. We need to be able to recognize what the enemy is doing. Kaugnay din po nito, syempre, pangunahin ay ang karunungan na nagmumula sa Diyos. No? Dahil yun po talaga ang kailangan po natin pagdating sa discernment. Not worldly wisdom, but godly wisdom.
Ang kagandahan po sa godly wisdom, kaya nga po ang godly wisdom po, kaya kanyang turuan at makapamili magmula sa kung ano ang mabuti at higit pa doon kung ano ang pinakamabuti. Yan po ang kakayahan ng godly wisdom. Hindi lang sa kung ano ang mabuti at masama, pero kung ano ang pinakamabuti sa hilera ng mga mabubuting bagay sa harapan mo. No? Sabi nga po ni Santiago sa Kabanatang 1, 5-8, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Subalit, ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Humingi sa Diyos pero nang walang pag-aalinlangan. Kaya't sa puntong ito, napakahalaga po yun pong tinatawag nating spiritual growth. No? Kaya napakahalaga po kasi nito. Discernment comes with maturity. No? Kaya't ang mga nananatiling immature o sanggol sa kanilang pananampalataya ay nananatili po sa panganib. Sabi po din ito sa Hebreo Kabanata 5:12-14, dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at kulang pa ang kaalaman sa salita ng katwiran. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at marunong ng kumilala ng mabutit masama. No? Discernment, applicable po ito sa lahat ng aspeto ng buhay po natin dahil lahat ng bagay nakakaapekto sa atin spiritually. No? Ang ating mga desisyon, ang ating mga ambisyon, ang ating mga reaksyon, at marami pa pong iba. No? Alalahanin po natin ang katotohanan. Hindi po tayo mga tao na paminsan-minsan ay espiritual. Yan man ay isang kasinungalingan ng sanlibutan. No? Pare-parehas lang tayong tao, mas espiritual ka lang. Hindi po, wala pong ganon. Ang mga hinirang ng Diyos at mga niligtas ng Diyos ay mga espiritual na pong mga tao. They have been given new life in Christ. The Holy Spirit is upon them. Tayo ay mga espiritual na tao, tinubos ng Diyos, at namumuhay ng matuwid sa lahat ng ating ginagawa. Kaya yes, lahat ng ating ginagawa, lahat ng atin pong buhay, technically yes, it's related to the spiritual realm. Because we are a spiritual people. No? So yun po yung sumunod. Letter C, surround yourself with mature Christians. Napakabuti din po na sa biyaya ng Diyos at sa kanyang karunungan, tinawag niya tayo at iniligay niya tayo sa kanyang katawan sa layunin ng kalaguan, layunin ng kabanalan, layunin ng paglilingkod, at layunin na tayo ay maging mas katulad ng ating Panginoong Hesukristo. We have access to the community of believers, of Christians, ang church ng ating Panginoong Jesus. No? Napakahirap pong gawin mag-isa yung pagbabantay sa pandaraya. No? Mabuti na lamang na hindi tayo nag-iisa. No? Kasama natin ang Diyos, pero kasama din po natin ang mga kapatid po natin sa pananampalataya. Sabi po ng Mangangaral, Kabanata 4:9-10, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. No? Sa pamamagitan ng iglesia ng ating Panginoon, we have access to the guidance of God through His community, every believer doing their part. Bawat bahagi ay kumikilos, ginagawa ang kanyang bahagi. Sabi po sa 1 Korinto 12:12-13, si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan.
Maging Hudyo o Hintil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang Espiritu. Through the church, through the community, we have teaching, fellowship, encouragement, and specifically, rebuke. Nandun din po ang pagtutuwid. No? Pero dapat po nating siguraduhin din po na ang mga kinikilala nating kapatid ay ang puso nila ay talagang para sa Diyos lamang din naman. Kaya doon sa subtitle natin, nakasulat po doon specifically yung salitang mature. Hindi lang basta Christian, na yun man ay ginagamit na rin pong panlinin lang sa maraming pagkakataon. Ay, Christian ka? Christian din ako. Christian din kami. Ay, may church din kami. Ang dali lang pong sabihin po nun eh. Laway lang po yun eh. Pero you have to do some research. You have to dig deeper. Magtrabaho ka ng konti. Alamin mo kung ano ang kaharap mo, kung sino ang kaharap mong tao. No? Napahalaga ng punto na mature po siya. No? Kaya nga, kasi dahil kung hindi tayo maingat, baka may mga tao sa paligid natin na imbis na mapapalapit tayo mas lalo sa Diyos ay mapalayo pa po tayo. No? Sabi po sa 2 Timoteo, Kabanata 3, 1-5, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila ay magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok at namumuhi sa mabuti. Sila ay magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Sila ay magkukunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Ikabit mo ang sarili mo sa mga mananampalataya na higit sa lahat, iniibig nila ang Diyos. Sa mga mananampalataya na gagabayan ka sa katotohanan ng kanyang mga salita. Sa mga mananampalataya na may kakayahan at willingness na ituwid ka kung kailangan. No? Mga mananampalataya na hindi lang nananalangin para sa iyo pero ipinapakita ang kanilang pag-ibig sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Mga mananampalataya na dadalhin ka sa mas paglapit mo sa Diyos at hindi ka hihilahin palayo. Ikabit mo ang sarili mo sa mga mananampalataya na ipinapakita si Kristo sa kanilang buhay. No? Hindi lang basta-basta Christian. No? Pero mature at yun totoo talaga. At panghuli, letter D, be proactive and not just reactive. No? At ito naman ay kagamit-gamit sa malawak na larangan ng buhay po. Mismo ang mensaheng ito na napapakinggan po natin ngayong umaga ay paraan na po nito. Bakit natin naririnig ito? Para tayo ay maging handa, para tayo ay makapaghanda bago pa man dumating yung atake ng kaaway. No? Kung ikaw ay reactive lamang, gagawa ka lamang ng aksyon kapag ka nandyan na yung pandaraya, sa puntong yon, masasabi ko, late na po yun. Late na. No? It's too late. No? Magbabasa ka pa lang ng scripture kung kailan nandun na yung kaaway sa pintuan mo. Ano pang magagawa po nun? I wouldn't say it's totally useless. Hindi man po ibig sabihin, wala po talagang kabuluhan yun. Pero masasabi ko na hindi mo nagamit yung oras mo ng wasto. Hindi ka nakapaghanda ng mabuti. No? Walang pinagkaiba ito sa mga tao, sa mga taong naghahanap lamang po ng counseling kapag ka lahat ng desisyon ay nagawa na. Pastor, lahat ng to naggawa ko na. Anong gagawin ko ngayon? Kung pwede lang maging totoo sa inyo yung pastor, sasabihin ng pastor po sa inyo, anong gagawin mo ngayon? Lahat nga ginawa mo na eh. Ngayon ka pa hihingi ng payo. Ang counseling po sa lahat ng oras ay mabuti. Pero yan ay pinaka-mabuti sa unang tanda pa lamang ng problema. Habang hindi pa po ito malalim, habang hindi pa po ito namumuo o naguugat, habang
Wala ka pa pong ibang ginagawa, humingi ka na po agad ng payo at tulong. Yun yung design po talaga niya. Hindi yun tapos na po, umuusok na po yung lugar ng digmaan, tsaka ka magtatanong, ano bang dapat ginawa ko? Or yung paborito ko po, nabanggit ko na po ito dati, no? Ang favorite ko pong tanong. No? Tama po ba yung ginawa ko? Hindi ba dapat tinatanong mo yun bago mo gawin? Tama ba yung gagawin ko? Hindi, ang tanong, tama po ba yung ginawa ko? Mali po yun. No? Be proactive, not just reactive. No? Ang kabuuan ng mensahe natin ngayong umaga is one of preparation and readiness. Pinag-aaralan natin to para habang wala pa, nakapag-aral tayo, nakapag-isip tayo, makapaghanda po tayong mabuti. Diba? Ang title nga po natin, Be Vigilant Against Spiritual Deception. Dahil alam na natin ang mangyayari pag dumating na ang atake. Sabi po sa 2 Corinthians 2:11, sabi po, upang hindi tayo malinlang ni Satanas at hindi naman lingid sa atin ang gusto niyang mangyari. Wala na pong nakakagulat sa layunin, plano, kagustuhan ni Satanas kahit yung kanyang mga pamamaraan. No? Alam na po natin ang kanyang layunin noon pa man. Bilang huling paalala, gusto ko pong ibigay yung exhortation po ni Apostol Pablo kay Timothy. Bilang paghahanda, no? At again, yun po yung punto, no? Para sa ating pong paghahanda. Ito ang sinabi po niya sa kanya. Unang Timoteo, Kabanatang 4:6-16. Kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. May papakita mong pinalakas ka ng mga turo tungkol sa pananampalataya at sa mabuting aral na iyong sinusunod. Huwag mong pag-aksaya ng panahon ng mga alamat na walang halaga, sa halip pagsumikapan mong maging makadiyos. May pakinabang sa pagpapalakas ng katawan, ngunit ang pagsusumikap na maging makadiyos ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan. Sapagat ito ay may pangako hindi lamang sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Totoo ang salitang ito at dapat paniwalaan ng lahat. Dahil dito nagsisikap tayo at nagpapagal sapagat umaasa tayo sa Diyos na buhay at tagapagligtas ng lahat ng mga tao, lalo na ng mga mananampalataya. Ituro mo't ipatupad ang lahat ng ito. Huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Habang wala pa ako riyan, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao, sa pangangaral at sa pagtuturo. Huwag mong pababayaan ang kaloob ng Espiritu Santo na ibinigay sa iyo ng magsalita ang mga propeta at ipatong sa iyo ng mga pinuno ng iglesia ang kanilang kamay. Isagawa mo ang mga ito at pag-ukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ang iyong paglago. Pakaingatan mo ang iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga bagay na ito upang maligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. No? Sa atin pong pagtatapos, muli mga kapatid, ano po tayo? Tayo po yung mga manlalakbay. Nasa isang dayuhang lugar. No? Dapat tayong maging maingat, mapagbantay sa atin pong buhay Kristiyano. Ang kaaway natin ay mapanganib at napakaraming pandaraya sa paligid. Ginagamit niya bilang matinding bilang matinding sandata, no? Hindi naman po tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang kanyang proteksyon at gabay. Magtiwala po tayo sa kanya sa lahat ng oras. Dedicate po natin ang ating sarili sa kanyang salita dahil yun yung matibay nating saligan. Sa mundong punong-puno ng pandaraya, ang Diyos lamang ang ating pahingahan, ang ating matibay na bato, ang atin pong sandigan. No? Kaya mamuhay tayo ng may kamulatan, mamuhay tayo ng may pag-iingat, at tayo po ay patuloy na gabayan ng Panginoon. Sa Kanya po ang lahat ng kapurihan sa umaga pong ito. Tayo pong lahat ay tumayo na po at tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, narinig namin ngayon ang mensahe ninyo
at nawa nagbukas ito sa aming mga puso at kalooban patungkol sa mga bagay na marahil alam na po namin, ngunit mahalagang mapaalalahanan pa rin po kami. Lalong-lalo na nga ngayon, Panginoon, sa panahon kung saan laganap talaga, lalong-lalo na sa iba't ibang uri ng media, ang kasinungalingan, ang mga pandaraya at mga panlilinlang, lalo na ng mga bagay na nakakaapekto sa aming espiritual na buhay. Patuloy na magtiwala kami sa inyo, Panginoon. Patuloy na dinggin namin ang inyong mga salita at mga utos. Gawin namin yung mga nararapat na bagay para po sa mga hinirang, para po sa mga anak ng Diyos. Maging mapagbantay kami at mag-aral kaming mabuti ng inyong salita. Tanging ang salita niyo lamang, Panginoon, ang aming gabay sa malagim at madilim na mundong ito. Ang salita ninyo ay liwanag sa aming mga nilalakaran. At patuloy, Panginoon, na mahalin namin kayo at mahalin namin ang bawat salitang nagmumula po sa inyo. Ilayo nyo kami, Panginoon, sa anumang mga kapahamakan. At hanggat maaari, Panginoon, kung kaya nyo kaming hindi na po dumanas ng mga matitinding pagsubok, yun ang mas nanaisin po namin. Pero kung yun man ang inyong kalooban, Panginoon, higit sa lahat ay maging handa ang bawat isa upang kaharapin ang anumang pagsubok na darating. Pagpalain niyo po, Panginoong Diyos, ang araw na ito, katulad ng inyong pagpapala na palagi naming nararanasan. Maranasan namin ito kahit po sa amin pong fellowship, habang amin pong patuloy na pinapalakas at pinapalago ang inyong katawan dito sa lupa. Lahat ng kapurihan, lahat ng kalwalatian, lahat ng karangalan ay tanging sa inyo lamang. Kayo ang tanging Diyos na amin pong pinupuri at pinapasalamatan. Tanggapin po natin ang bendisyon. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kalwalatian kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman, at ang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatian po tayo.